So are you all ready para po sa Word of God? Bago po tayo dumako sa prayer for the pastors. Amen. Praise God. Pakisabi mo nga sa iyong katabi, alam mo, masaya ako ngayon kasama kita. Hallelujah. Amen. Praise God. Pero parang hindi kayo masaya. Parang, alam mo, masaya ako. Kasama kita. Parang ganun, ha? Hallelujah. Alam niyo, masaya tayo pagkasama namin kayo. At meron lang po kaming malungkot na balita na yung isa sa mga member po ng Women's Network ay yung kanya pong kabiyak ay umuwi sa Panginoon the other day. Isa po sa core at leader po ng Women's Network, si Ate Jane, umuwi na po sa Panginoon yung kanyang asawa. Ilang taon si Kuya? 64. 64, bata pa. 64 na pala si Kuya. Parang bata pa siya eh. Parang napakabata. 64 na pala siya. At mamaya po mag-handle po tayo ng necrological service. Kung hindi po kami makakaabot, sinasa Giginto, Bulacan po kami. Si Pastor Dante may iiwan po para sigurado lang na merong pong magkakandak ng necrological service mamayang gabi. Nasa Loyola po siya today at bukas po ay ipagkakatiwala na sa Panginoon. Amen. Praise God. So, pwede nga uli, parang gusto kong makitang masaya kayo. Sabihin mo nga uli sa katabi mo, masaya ako kasama kita ngayong umaga. Amen. I am happy. Praise God. Salamat sa Panginoon. So buksan po natin ang ating mga Bible. Actually, nalalangin po talaga ako kung ano yung aking ibabahagi. Ang dami pong mga mensaheng dumarating kasi sa mga kaganapan at mga pangyayari sa ating kapaligiran na talaga namang pabigat ng pabigat ang sirkumstansya at sitwasyon ng buhay, lalo na sa bansang Pilipinas. Nung nandun po kami sa Doha, sa Qatar, araw-araw kaming nanonood ng news sa Philippines at araw-araw kang madidepress sa mga nangyayari sa Pilipinas. Lalong-lalo na kapag mababalitaan mo yung bilyon-bilyong piso na napunta lang sa bulsa ng iilang mga nagpasasa ng kaban ng yaman ng ating bansa. Tapos makikita mo sa kapaligiran ang napakalantarang kahirapan, hayagang korupsyon, talaga namang malulungkot ka. Tapos mababalitaan mo, lumindol sa Cebu, lumindol sa Baguio, lumindol sa Ilocos, lumindol sa Davao, lumindol sa Surigao. Tapos biglang dadalaw ang bagyo. Pag pinapanood mo yung mga bahay na nagigiba, mga baha na kabi-kabila, talaga namang wala kang masasabi kung hindi all is well. All is well. Salamat sa Panginoon. Pero sa lahat ng ito, magpakatatag po tayo. Wala po tayong magagawa kung hindi magpakatibay at magpakatatag sa ating pananampalataya. Kasi kung aayaw na tayo, wawakasan natin ng permanente ang ating mga pangsamantalang problema, marami pa tayong pwedeng gampanan habang nabubuhay. Alam niyo, suicide is a permanent solution to a temporary problem. Suicide is a permanent solution to a temporary problem. Bakit permanent solution? Samantalang temporary lang yung problema mo,
nakikiraan lang at dumaraan lang ang mga kabigatan at pagsubok ng buhay, nakikiraan lang, temporary lang, nilulutas mo ng permanente dahil lang sa pagpapatiwakal. Apo, hindi po, wala pong morality doon sana. Pero wala pong may kapangyarihang humatol sa kung ano ang kalagayang espiritual ng sino mang nakararanas nito. Pwede bang pakiusapan ko kayo na kapag meron kayong nabalitaan na permanente ng sinilusyonan ng kanilang mga pansamantalang problema, mabalitaan ninyo, pwede bang wag po nating hahatulan ng kanilang kaligtasan? Kasi ang kanila pong kaligtasan, ang Diyos lamang ang nakakaalam. Ang Panginoon lang ang tanging nakababatid sa kung ano ang kalagayan ng kanilang kaluluwa. Walang sino man sa atin dapat ang direkta at dagli ang humatol na yan ay patungo na sa kapahamakan. Hindi po. Kasi malinaw sa Roma 8:38-39, kahit ang kamatayan, hindi tayo pwedeng papaghiwalayin sa pag-ibig ng Panginoong Hesus. Even death cannot separate us from the love of Jesus Christ. Kahit kamatayan, hindi tayo pwedeng ihiwalay sa pag-ibig niya sa atin. So, ibig sabihin, ang pag-ibig ni Kristo habang nabubuhay ka at ang pag-ibig niya kahit ikaw ay wala na. Sapagkat sa kamatayan at sa buhay, ang pag-ibig niya ay nananatili. Hindi naglalaho ang pag-ibig ng Panginoon. Akala mo ba ang pag-ibig niya dito lang sa lupa? Ang pag-ibig niya ay hindi nagwawakas. Ang pag-ibig niya ay hindi lang panlupa, ang pag-ibig niya ay hindi bumibigo kahit sa kabila ng kamatayan. Amen po. Sabihin mo nga sa katabi mo, ang pag-ibig ng Diyos hindi bumibigo, hindi nang iiwan sa buhay ka man o sa ikalawang buhay. Kasama natin ang pag-ibig ng Panginoon. May tatlong mananatili, pag-asa, pananampalataya, at pag-ibig. Ang pag-ibig ay mananatili. Amen. It will never fail. It will never end. His love is everlasting. Ang ibig sabihin ng pag-ibig na everlasting, this will be, hallelujah, for the rest of eternity. Hindi nagwawakas sa kamatayan ng pag-ibig niya. Ang pag-ibig niya ay hanggang sa magpakailanman. Kaya ang sabi niya, no man and no one can separate us from the love of Christ. Nakakalungkot kasi sa ating matandang pananampalataya, pagka nabalita ang ganito yung sitwasyon ng kamatayan, hindi na pinapapasok sa simbahan. Diretso na. Anong paniniwala? Ang paniniwala kasi pag ganitong paraan ng kamatayan, diretso na sa impyerno. Sino ang makapagsasabi kung saan naroon ang kaluluwa? Maliban sa Panginoon na nakababatid ng lahat ng bagay. Kaya kung may babalitaan kayong kapitbahay niyong ganito ang ikinamatay, huwag niyong hahatulan. Sa ilalim ng grasya, walang sino man sa inyo ang may karapatang hatulan ang kaligtasan ng kanyang kapwa, maliban sa Panginoon. Siyempre, alam natin ang tanging daan sa buhay na walang hanggan ay ang tayo'y tumanggap kay Kristo bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Isa lang ang alam nating daan patungo sa relasyon sa Ama, ang tayo'y sumampalataya at manalig kay Kristo Jesus. Maliban kay Jesus, walang ibang daan sa kaligtasan sa buhay na walang hanggan. Pero kung nabalitaan yung naborn na ganyan, tinanggap si Jesus, inaccept bilang Lord and Savior, pagkatapos nabalitaan mong ganito ang ikinamatay, huwag kang mag-judge. Hindi mo alam. Hindi mo alam. Ako, hindi ko nga alam eh. Tayo, hindi natin alam eh. Pag may nagtatanong sa akin, Bishop, nasa na kaya yung kaluluwa nun? Ganun na naging paraan ng kamatayan. Sabi ko, no one can judge. No one can judge. Basta tinanggap niya si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas, ayos yun. All is well. Amen. So buksan po natin ang ating mga Bible sa Acts 20:24.
Acts 20:24. So ito na lang po ang ibabahagi ko ngayong umaga para maiksi lang. Nakakula naman si Bishop, maiksi daw. So ano po ang mababasa natin sa Acts 20:24? But none of these things move me. Ang title po ng ating message is, Why Testify to the Good News of Grace? Why testify to the good news of grace? Ang talata na gagamitin po natin para sa paksang ito ay hango sa Aklat ng Mga Gawa, Kabanatang 20, pag-usapan po natin ang talatang 24. But none of these things move me, nor do I count my life dear to myself, so that I may finish my race with joy, and the ministry which I received from the Lord Jesus, to testify to the gospel of the grace of God. So ang pag-uusapan po natin ay ang ating karugtong ng mensaheng aking pong ibinahagi at may kaugnayan sa mga mensaheng ibinahagi ni Pastor Dante noong mga nakalipas na Sunday. At ito po'y may kaugnayan sa mabuting balita ng grasya ng Diyos. Mabuting balita ng kagandahang loob ng Diyos. At sa nalalabing ilang sandali, panalangin natin na tayo po'y gabayan ng Kanyang Spiritong Banal para maintindihan at maunawaan po natin ang paksa na atin pong isasubmit this morning. Hallelujah. Kung maalala po ninyo, ang ibinahagi ko po nung nakaraang mga Sundays, bago po yung mga messages ni Pastor Dante, kaganda po ng mensahe ni Pastor Dante, mga sunod-sunod na mensahe po ni Pastor Dante, nasusubaybayan ko po eh. Siyempre, kailangan mong manood. Po. Ikaw pa yung makakamiss nito para namang merong kang illegal na merong violation. So, pinapanood ko po talaga si Pastor Dante. At 3 Sunday yan. Pastor Dante, 3 Sundays, ano? Bago po si Pastor Dante, bago po ako umalis, papunta po ng Doha, ang ibinahagi ko po ay yung the good news. Tama ba? Kuya Ali, naalala ko si Kuya Lito kasi. Merong sinabi si Kuya Lito na kahit nag-iisa lang, mag-share ka. Kahit isa lang yung kakausapin mo. Hindi ba ang ibinahagi ko po sa inyo yung 4 na may sakit sa balat, 4 na ketongin, na nang sumapit ang kagutuman sa bansa lungsod ng Samaria, nagkaroon po ng napakabigat na problema na nagkaroon ng famine, ng kakulangan o kagutuman sa pagkain. Yun po yung na-share ko eh. Quick review lang po. Sa sobrang kahirapan, napakahalaga ng isang ulo ng isang asno. Ginto ang halaga. Pati nga yung pupo ng kalapate ay ipinagbibili na. Napakahalaga. Sa sobrang kahirapan, may 2 magkumari na napag-usapang para wag tayong mamatay sa gutom, magkasundo tayo na papatayin natin at iluluto natin ang ating kanya-kanyang anak. Di ba? Yan yung mensahe natin eh. So nagkasundo yung 2 magkumari, o sige, mabuhay lang tayo at wag mamatay sa gutom, papatayin natin at iluluto natin yung anak natin. So sabi ni kumare, unahin mo na yung anak mo. O sige, unahin na natin yung anak ko. So, ginawa, pinatay yung anak, chinap-chop, nilutong pork chop, adobo, kaldereta, apritada. So, nang maubos yung anak niya, sabi niya dun kay kumare, ubos na yung anak ko. Yung anak mo naman. Eh, yung
anak na niya ang kailulutuin, hindi pumayag. Ay di naisahan si kumari, nagkasundo tayo eh. Na para lang maibsam at makaraos tayo sa kagutuman, nagkasundo tayong kakatayin natin yung mga kanya-kanya nating anak. Pagkatapos naubos na yung anak ko, yung anak mo naman ipagkakait mo. Dumulog sila sa hari. At nang sila'y dumulog sa hari, nagulantang yung hari sa balita, na ginawa ng hari, hinapak niya yung kanyang kasuotan, at sinisi ang Diyos, at sinisi ang propeta ng Diyos. Dahil sa pangyayaring naganap, ang sisi nabuntun sa Panginoon at ang sisi nabuntun sa mga lingkod ng Panginoon. Kaya po, dumating ang isang pangyayari na nagpropesiya si Propeta Eliseo. Sabi ni Propeta Eliseo, kahit man siya na ang sinisisi sa paghihirap ng lunsod, nagprophesy, humula si Propeta Eliseo na sabi niya bukas, sa ganitong oras, bukas, bababa ang bilihin. Ano pat ang harina, mabibili mo na lang ng barya. Yan yung tapos sabi nung kapitan ng hari, kahit mabuksan pa ang kalangitan, hindi mangyayaring ang presyo ng bilihin ay bababa bukas. So nagsabi si Propeta Eliseo, palibhasa hindi ka naniniwala, hindi mo matitikman ang pangyayaring ito bagamat makikita mo. So palibhasa hindi ka naniniwala, makikita mong magaganap ito pero hindi mo matitikman. Bakit hindi matitikman? Kasi nung mangyari po yung pagdagsa ng masaganang pagpapalang ng galing sa Panginoon, parang nag-stampede po yung mga tao, naapakan yung kapitan, namatay yung kapitan. Sa sobrang dami ng pagpapala, nagtakbuhan ng mga tao para makatikim ng pagpapalang ibinigay ng Panginoon, at yung kapitang nagsabing hindi naniniwalang mangyayari, naapak-apakan ng mga tao sa stampede at nakita niya pero hindi niya naranasan. Paano pa nangyari yon? Kasi may isang himala na ginawa ang Diyos sa buhay ng 4 na may sakit sa balat na ketong. So habang nararanasan ng kahirapan sa labas ng lunsod, nag-uusap ang 4 na may sakit sa balat na ketong. Sabi ng 4 na may ketong, bakit natin hahayaan mamatay tayo nang wala tayong ginagawa? Bakit nating hahayaang tayo'y mamatay nang wala tayong ginagawa? Sabi niya, pagkasunduan natin, pinaparaphrase ko lang po. Sabi nung isa, kung papasok tayo sa lunsod, papatayin tayo ng mga sundalo. Sabi nung isa, di patay na tayo, solve na yung pagkagutom natin. Kaya kung pumasok tayo sa lunsod, makipagsapalaran, at makita tayo ng mga sundalo, tayo'y patayin, at least solve na yung problema natin sa kagutuman. Kung tayo naman ay buhayin, di mabuti. Pero may gawin tayo kaysa mamatay tayong nakaupo na wala tayong ginagawa. Why sit here till we die? Ang sabi ng 4 na may sakit. Why sit here till we die? Alam niyo ba, maraming mga mananampalataya sa Kristiyano, nakaupo lang hanggang sa mamatay. Na pwede namang may gawin sana para pagpalain. But you allow yourself to sit until you die?
Bakit tayo uupo lang? Konting kanta, konting basa, maya-maya, offering, uwian na. Next Sunday uli, konting kanta, konting basa, maya-maya, offering, uwian na. Next Sunday uli, konting kanta, konti. When in reality, we can do something. We can contribute. We can share. Hallelujah. And we can be a channel. We can be an avenue of blessing. So ginawa nung apat, tumayo sila, nagpasya sila, tumayo sila. Pagkatapos pumasok sila sa lungsod. Habang naglalakad sila, ang bawat yapak, ang bawat takbang, ay animo dagundong ng mga kabayong rumaragasa. Bawat takbang ng walong paa, bawat takbang ng nung apat na may ketong, 8. Gumawa ang Panginoon ng kapangyarihan at himala na bawat step nung 4 lepers is a step of miracle. It's a step of power. Tapos bawat yabag, bawat akbang ng paa, katumbas ng rumaragasang paa ng mga kabayo. Kaya nang marinig ng mga sundalo yung rumaragasang pagdating ng kabayo, nagtakbuhan yung mga sundalo, iniwan yung mga tent nila na puno ng pagkain, ginto, pilak, mga sandata, iniwan pati kabayo, iniwan pati mga asno, iniwan lahat ang kanilang mga biyaya, nagtakbuhan sila kung saan dahil sa tindi ng takot na may rumaragasang pinagkasama-samang puwersa ng mga sundalo laban sa sundalo ng Assyria. When in reality, wala po. Wala pong ganun. Ito po'y kapangyarihan ng Panginoon. Kaya nyo bang maniwalang basta ang Diyos ang gumawa ng paraan, mamamangha ka sa paraang ginagawa ng Diyos na halos hindi mo nakikita. God will make a way when there seems to be no way. Gagawa ang Diyos ng paraan kahit man alam mo na wala ng paraan. Kahit alam mo na na imposible. Praise God. Amen po? Kaya magtiwala lang tayo sa kayang gawin ng Panginoon para sa iyo. Kahit imposible, kayang gawin ng Diyos na posible at pagpalain tayo. Maniwala pa rin kayo. Walang imposible sa Diyos. So nang maiwan po yung mga tolda, yung mga tent ng mga sundalo ng Assyria ni Ben-Hadad, pumasok ngayon yung 4 na ketongin sa mga tolda. Pagpasok nila, pork chop, fried chicken, inihaw na tuna, yellowfin, salmon. Apo, so nagpasasa yung 4 na may ketong kasi yung bawat tolda may alak, may pagkain, iniwan ng mga sundalo na nanginginain pa. Tapos sinamsam ng 4 na may sakit na sa balat na ketong, yung lahat ng mga naiwan ng mga sundalo, ginto, pilak, damit, kayamanan, kabayo, asno, naiwan lang sa 4 na may ketong. So, nung kanila nang tinitipo ng lahat ng ito, nasabi nung 4 na may ketong, parang masama ito Parang masama ito. Na tayo lang ang nagpapasasa, samantalang napakagandang balita nito. Ibalita natin sa hari. This is good news. Hindi pwedeng manahimik tayo. Hindi pwedeng ipagwalang bahala natin ang magandang bagay na ginawa ng Diyos sa atin.
Kaya magpatotoo tayo. I-share natin itong mabuting bagay na ginawa niya sa buhay natin. Para naman ang iba ay makatikim, makaranas din ng mabuting pagpapalang ipinagkaloob ng Panginoon sa atin. We will not keep silent. This is good news, and we have to testify to the good news of the gospel of grace. Ibahagi natin itong mabuting balita na nararanasan natin. Kaya po, ang ginawa nung apat na may ketong, naglakad-lakad sila hanggang makasapit sa labas ng lungsod at ibinahagi nila yung kanilang naranasan. Pagdating nila sa border ng Juda at ng Jerusalem, Samaria at saka po ng Jerusalem ng Israel, kasi divided kingdom na po ng panahon na yun eh. Divided kingdom. One kingdom from the north and one kingdom from the south. Yung kingdom from the north ay Judah, ang capital city ay Samaria. Yung from the south ay yung Israel na ang capital city ay Jerusalem. So pinuntahan po nila yung border. Pagsapit nila sa border, wala silang natagpuan kung hindi isang bantay lang. Pero kahit man isa lang yung kanilang binahaginan, sapat na po yun para ang mabuting balita ay lumaganap. Sino pong naniniwala kahit isa lang ang mabahaginan mo ng mabuting balita at mabuting karanasan na tinanggap mo sa Panginoon, huwag kang malungkot sapagkat yung isang mababahaginan mo at mapapatotoo mo ay pwedeng maging instrumento ng Panginoon para palaganapin ang mabuting balita na ginawa ng Diyos sa buhay natin. Isa lang po yung nakausap nila na nasa border ng lungsod, but that one soul is enough to spread the good news and the gospel. Kaya huwag kang malungkot kung isa lang yung nababahaginan mo muna. Huwag kang malungkot kung isa lang yung inaalagaan mo muna. Hindi kailangan ganito karami. Basta meron kang mga pagpapalang tinatanggap at nararanasan mo na ginagawa ng Panginoon sa iyo, huwag kang manatiling tahimik. Ibahagi mo ito, magpatotoo ka. Kahit sinong makausap mo, makahalubilo mo, makatapikang balikat, makakwentuhan mo, basta may pagkakataon ka na magpatotoo sa pag-ibig ng Diyos sa iyo, sa pagbabago, kagalingan at pagpapala ng grasya niya, ibahagi mo sa iba. Huwag kang manahimik. Amen? Huwag tayong manahimik. I-testify natin. Sabihin mo nga sa iyong katabi, huwag tayong manahimik. Huwag naman din tayong madaldal. Hindi pa. Hallelujah. I-share natin yung mabuting balita. Amen? So, nang maibahagi po sa isang sundalo, yung isang sundalo kinwento sa hari at nang ipakita sa hari, hallelujah, nagpadala ang hari ng mga magpapatotoo, hallelujah, purihin ang Panginoon. Kinabukasan, ang halaga ng ulo ng isang asno at ang halaga ng isang ng harina ay barya-barya lang sapagkat umaagos at napakasagana dumadaloy ang masaganang pagpapala. Nang mabalitaan itong ibinahagi ng hari, nagtakbuhan ang mga tao sa border at nandun yung kapitan nanonood lang sa nagaganap. Sa sobrang dami ng nagtatakbuhan, naapak-apakan at totoo ang hula, makikita mo pero hindi mo mararanasan. Maniwala po tayo. Basta't ikaw ay nagtitiwala sa mga salita at pangako ng Panginoon, hindi mo lamang makikita ang kayang gawin ng Diyos sa iyo, mararanasan mo pa at totoong magaganap sa buhay natin. Hindi lang mga balita, kung hindi mararanasan mo. Iba ang pananampalataya po eh. Ang pananampalataya, pagkatapos mong marinig,
pagkatapos mong makita, magaganap ng totohanan sa buhay mo. Yan ang kayang gawin ng pagtitiwala at pananampalataya sa mga pangako, salita ng ating Panginoong Hesukristo. Hindi mo lang maririnig, hindi mo lang makikita, kung hindi magaganap at totoong mangyayari sa buhay mo ang mga pangako at mga salita ng ating Panginoong Diyos. Tanong, nangyayari na ba sa inyo ang inyong napapakinggan? Nangyayari na ba sa inyo ang inyong manakikita na kayang gawin ng Panginoon para sa atin? Sagot, Amen! Nangyayari na po. Nararanasan na natin. Ate Dory po, testimony. Nang dumating po siya from Arizona, 19 years sa Arizona. Pagdating po niya, nalungkot po siya kung kailan pa uwi siya ng Philippines sa kanya na balitaang meron siyang sakit. Na po, nakakalungkot kung kailang makakasama ko na ang aking pinananabikang pamilya, ang aking mga anak. Tapos sasalubungin ako ng aking mga anak na meron akong karamdaman. Samantalang matagal na panahon, 19 na taon. Apo nang si Ate Dory magpaalam sa atin na siya'y pupunta ng Amerika. After 19 years, natagpo ang meron po siyang sakit. Apo, pero alam po ninyo, hindi nawala ng pag-asa. Hindi pinanghinaan ng loob. Nagtiwala sa kayang gawin ng Panginoon. Natapos na po yung kanyang session at kinalembang po yung bell ng ibig sabihin parang tapos na. At purihin ng Panginoon after ng PET scan. Apo, proven siya po ay survivor ng cancer. Magaling na po. Magaling na po. Apo, nakikita namin yung pagbel. Pagkatapos, binigay po sa akin ni Ate Dory yung resulta ng kanyang PET scan. And the result is so favorable na sinasabing si Ate Dory mabubuhay pa ng mahabang panahon. Mabubuhay pa ng mahabang panahon na kasama ang kanyang mga mahal sa buhay. Lalong-lalo na po, mahal na mahal niya yung mga manugang niya eh. Bakit ganun? Ano yung mga manugang mas mahal ng biyanan kaysa sa ano po? Ang dami kong kakilala eh. Yung mga manugang pa yung inasahan kaysa dun sa talagang dugo. Dami kong nababalita ang ganyan. Kaya alam nyo, mga manugang, mahalin nyo, biyanan nyo. Hallelujah. Amen. Praise God. Kaya po si Ate Dory, buhay na patotoo na yung sinasabi lang ng Biblia, yung nakikita niyang nangyayari sa iba na sinasabi ng Biblia, nangyari na sa kanya. So meron na siyang panibagong patotoo. After so many chemotherapies, radioactivity activities, and so many sessions, praise God. Nothing is impossible to them who believe. Magtiwala ka lang sa kayang gawin ng Panginoon. Magnalig ka lang sa mga pangako at salita niya. Maniwala kayo, walang permanente sa lupa. Nothing on earth is permanent but the Word of God and His promises. Everything on earth will pass away. Everything on earth will change. But the Word of God will remain true forever. It is eternally settled. And you cannot change the Word of God and the promises of God. Na wala na tayong pwedeng panghawakan kung hindi mga salita at pangako ng Panginoon. Amen. Introduction pa lang po yun. Wala pa po tayo dun sa mensahe. Nag-review pa lang po ako eh. Amen. So, ano ba yung good news? Ano ba yung mabuting balita? So, dito po sa ating binasa, sisikapin ko po na hindi pa naman magra-rapture marahil. So makikita-kita pa tayo. Alam niyo sa Doha, nag-share po ako ng 2 araw na mensahe ng Are You Rapture Ready? Are you rapture ready? Kaya yung mga kapatid natin sa Doha, ready na po for the rapture.
Kayo po, are you ready for the rapture of the church? Amen. Get ready. Nakikita natin malapit nang bumalik ang Panginoon. So punta po tayo sa mensahe. Ano ba yung good news na binabanggit? Sabi po, but none of these things move me. Look at the Apostle Paul. Sabi ni Apostle Paul, nagpapatotoo siya. Siya'y inuusig, siya'y nililibak, siya'y halos mamatay bawat araw ng buhay niya. Literal na siya ay halos mamatay daily. Literal po. Tapos, binabato, nilalatigo, inuusig, naalipusta, araw-araw. Dahil lang sa pagbabahagi niya at pagpapatotoo sa mabuting balita ng kagandahang loob ng Panginoon. Pero sa lahat ng nararanasan niya, sabi niya, none of these things move me. Hindi ako natitinag. Kahit ako inuusig, kahit ako pinagtatawanan, kahit ako nililibak, kahit paanong gawin sa akin, hindi ako nagbabago sa aking pagkapit sa Panginoon. None of these things move me. Sabi niya, hindi ako natitinag. Praise God. Si Apostle Paul po yan. Sabi niya, hindi ko na kasi ibinibilang na mahalaga ang buhay ko eh. Ang buhay ko kasi ay sa Panginoon na. Sa mabuhay, habang nabubuhay kay Kristo, at kung ako naman ay kunin na, kay Kristo pa rin ang buhay ko. Kaya sabi nga ni Apostol Pablo, walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sino man sa atin ang nabubuhay para sa sarili lamang. Romans 7:14. 14:7. Walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Kung ako'y nabubuhay ako para sa Panginoong Yesus. Kung ako naman ay mamamatay din ako para sa Panginoong Yesus. Kaya sa mabuhay at sa mamatay, ako'y sa Panginoong Yesus. Si Jesus ay namatay, muling nabuhay, upang si Jesus ay maging Panginoon ng mga buhay at ng mga patay. Para sa akin ang mabuhay ay kay Kristo na lang. At kung sakaling ako naman ay kunin na, ang buhay na ito ay alam kong naging kapaki-pakinabang. For me to live is in Jesus Christ, and for me to die is gain. So yan ang sabi ni Apostle Paul. Kaya ang sabi niya, I do not count my life dear unto myself. Para sa akin, si Kristo na lang ang mahalaga sa buhay ko. Si Apostol Pablo po. Tapos sabi niya, basta matapos ko lang ang tungkuling ng may kagalakan, so that I may finish my race with joy. Kayo ba, kahit anong dumarating, masaya pa rin kayo? Amen, di ba? Kahit anong pagsubok ang nararanasan natin, huwag magbabago yung ating kagalakang manalig sa Panginoon. Manatili po tayong masaya, mapayapa at matatag. Hindi mo lang nalalaman ang pinagdadaanan namin, Bishop. Kasi ikaw, maayos lang ang buhay mo. Kayo, maayos lang. Sino may sabi? Maniwala kayo, baka kung malaman nyo problema ko, mauna pa kayo sa akin. Mauna pa kayong lumundag sa tulay. Diba? Naikukwento ko palagi yan sa inyo eh. Diyan sa San Francisco, nakarating kami, ilang oportunidad na kami po'y pinayagang makapunta sa Golden Gate. Diyan, sa San Francisco. Merong matatagpuan ka dyan na isang bahagi ng poste na merong bilang. 1, 2, 3, 4, 5. Hyphen. 1, 2, 3, 4, 5. Hyphen. 1, 2, 3, 4, 5. May nagtanong, ano yung nakasulat na number na yan? Yan ang bilang ng mga nagpapatiwakal sa San Francisco Bridge. Yun daw yung yung bilang. Merong isang negrang itim na lulundag sa tulay. Yung negrang itim, lulundag sa tulay.
Nadaanan siya ng pulis. Sabi ng pulis, bakit ka magpapakamatay? Inawat ng pulis. Naawat naman ng pulis. Tapos sabi ng pulis, bakit ka magpapakamatay? Sinalaysay ngayon ng negrang itim. Yung kasaysayan ng buhay niya. Hindi pa natatapos yung kasaysayan, lumundag yung pulis. Bakit po? Kasi kapag kasaysayan ng kalungkutan, nakakahawa. Bakit ganun? Pagka pangit na balita, nakakahawa. Pagka chismis ng kapwa, nakakahawa. Bakit pag mabuting balita, ayaw nating makinig? So lumundag yung pulis, nauna pa. Maniwala kayo, hallelujah, na lahat tayo may pinagdaraanan. Pero ang tagubili ng Biblia sa atin, magpakatatag lang tayo. Magpakatibay lang tayo. Ma-outlive natin, hallelujah, yung mga pagsubok na dumarating sa atin. Mapagtagumpayan natin. Pakisabi mo nga sa katabi mo, anumang pagsubok yan, dadaan lang yan. Hindi yan dinisenyong manatili. Ang kailangan mo lang habang dumadaan, magpapakatatag ka sa paniniwalang hindi ka pababayaan ng Panginoon. Hindi ka iiwan ng Panginoon. Kaya patatagan lang po yan ng pananampalataya. Pero pagsubok, lahat tayo makakaranas niyan. Bahagi ng kung bakit tayo nabubuhay sa mundo, ang mga problemang ito dahil sa kasalanan. It's part of our existence. At kahit born again ka o hindi ka born again, lahat ng taong ipinanganak ng magulang sa lupa ay siguradong dadaan sa iba't ibang kasaysayan ng buhay. Puti, masama, pangit, maganda, basta't habang nabubuhay ka pa. Na kung ayaw mo na ng problema, di umuwi ka na lang. Pero kung gusto mo pang mabuhay, humanda ka na maging matatag at matibay, dadaan lang yan. Amen! Hallelujah! So ngayong umaga, dadaan lang po yan. Isang panahon, magugulat ka, may ginawa na ang Panginoon. Isang maghapon, hindi nyo ba napapansin kahit anong problema ang dumaraan sa atin, nakakalipas lang ang buong maghapon. Pagkatapos pagsandal ng likod mo, naghihilig ka na. Napakasarap mabuhay. Amen. Napakasarap mabuhay. Magpakatatag lang tayo. Huwag mo lang pag-aalinlanganan, may Diyos. Huwag ka lang magdadalawang isip na may Panginoon. Hallelujah. Meron kasing mga taong di naniniwala sa Diyos eh. Sabi nila, I am an atheist. Thank God. Di raw siya naniniwala sa Diyos. Salamat, may salamat sa Diyos. So, Gospel of Grace, hallelujah. Ano po yung assignment natin na gagampanan natin may kagalakan? Ang sabi po, the ministry, sabi ni Pablo, the ministry which I received from the Lord Jesus. Kaya niyo bang maniwalang bawat isa sa atin may pwedeng gawing tungkulin o pwede tayong ipaglingkod sa Panginoon bawat isa? Sabi po, and the ministry which I received from the Lord Jesus. Every one of us have their own individual ministry. Bawat isa po sa atin may kanya-kanyang assignment ang ating Panginoon. Gagampanan nating masaya, gagampanan nating buong sikap hanggang sa matapos natin. Amen. Praise God. Huwag kayong makukulitan, pero pwede bang sabihin mo sa katabi mo, ikaw at ako, lahat tayo, may ministry na ibinigay ang Panginoong Yesus. Ano po? The ministry which I received from the Lord Jesus. So, bawat isa sa atin may kanya-kanyang assignment. Bawat isa. Daming pwedeng gawin para sa Panginoon.
Hindi lang po ang paglilingkod, hindi lang kami na nangangaral. Hindi lang ito ang paglilingkod. Kapag kayo nananalangin, kayo po'y naglilingkod. Kapag kayo po ay nagkakaloob sa gawain ng Panginoon, ito yung isang uri ng paglilingkod. Kung kayo po'y nagbabahagi ng inyong patotoo sa inyong kapatid, yan po'y paglilingkod. Sa maniwala kayo tindi, kapag ikaw ay tapat na gumaganap ng iyong assignment, kung asawa ka, tapat ka, paglilingkod po yan. Kung asawa kang babae, nagpapasakop ka, tapat ka sa pag-aalaga ng iyong pamilya, paglilingkod po sa Panginoon yan. Huwag niyong isa-isa-isip na ang paglilingkod kami lang. Bawat isa sa atin sa bawat araw ng buhay ay may ginagawang paglilingkod para sa Panginoon. Ministry means service. Ministry means to serve. Hindi lang minister yung nagsaserve. We are all ministers. Kung anak ka, mga anak tayo na tumutulong tayo sa mga magulang natin, naghuhugas tayo ng pinggan, nagwawalis tayo ng sahig, nagtitiklop tayo ng ating hinigaan, nagtitiklop tayo ng ating damit. Pag inutusan tayo, yes! Mami! Tapos nandun ka pa rin. Hallelujah. At usong-uso na ngayon sa mga kabataan yung, wait lang. Abo. Tapos ikaw rin ang gagawa. So lahat ng yan paglilingkod. Kaya wag niyong isipin na ang paglilingkod, ito lang ginagawa namin. Bawat isa may kanya-kanyang ministry. Amen. Na kung ikaw ay mag-join sa creative arts, hallelujah, sasama ka sa multimedia, that's another ministry. Sama ka namin sa music ministry. Music ministry, paglilingkod po yan. Kung kasama ka namin sa Women's Network, hindi pala ako kasali doon. Kung kasama kayo sa Women's Network, ministry po yan. Kami po sa Men's Network, nagjo-join kami, ministry po yan. So ang sabi po ni Apostol Pablo, that I may finish my race with joy and the ministry which I received from the Lord Jesus. Now, specifically, speaking of the Apostle Paul, ang ministry niya is to testify to the gospel of the grace of God. So nang tawagin si Apostol Pablo para maglingkod, mula sa pagiging lawyer, mula sa pagiging pari, mula sa pagiging senador, mula sa pagiging miyembro ng Kongreso, si Pablo po ay pinagkatiwalaan ng isang tungkulin na magpatotoo patungkol sa mabuting balita ng grasya ng Panginoon. So this is the ministry which the Apostle Paul received to testify to the gospel of the grace of God. At hindi nagbago yung tungkulin, yung ginampanan ni Pablong assignment, kahit siya'y inuusig, kahit siya'y nililibak, pinagtatawanan, tinatawag na sira ang bait. Hindi na-move si Apostol Pablo kung hindi nanatili siya sa kanyang assignment, sa kanyang tungkulin, na ibahagi ang mabuting balita ng kagandahang loob ng ating Panginoon. Maraming pine-persecute siya whenever pinipreach niya yung gospel of grace. Ang daming pushback, ang daming opposition, and yet the Apostle Paul was never ever moved with the assignment that was entrusted unto him to testify to the gospel of the grace of God. So yan po yung, ano bang ibig sabihin ng to testify? To testify means to make a solemn declaration under oath for the purpose of establishing fact
in a court of law or to make a statement based on facts. Yan po yung to testify. So hindi nagbago ang assignment ni Apostle Paul kahit ano pang nangyayari, was never moved. At ang assignment niya is to testify. Kahit saan siya magpunta, pinapahayag niya ang Diyos ay mabuti. Pinapahayag niya ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig. Pinapahayag niya ang Diyos makapagbabago ng buhay. Ang Diyos makapagpapatawad ng kasalanan. Pinapahayag niya ang Diyos nangakong hindi ka iiwan. Ang Diyos nangakong hindi ka pababayaan. So yan yung kanyang ginampanang tungkulin. To testify to the gospel of the grace of God. Now, ano po yung kanyang testimony? Ang pinapatotoo niya, isang subject lang, isang assignment lang . Hindi siya nagbahagi ng ibang mga doktrinang nakakalito. Isa lang ang emphasis. In-emphasize niya yung kanyang assignment ay ibahagi lang kahit kanino ang grasya ng Panginoon. The gospel of the grace of God. The gospel of the grace of God is the only gospel, or it is the grace of God that makes the good news the good news. Pag sinabing gospel, ang ibig sabihin ng gospel ay euangelion. Euangelion, transliterated sa evangelion. Evangelion. Kapag sinabing ebanghelyo, yan ay mabuting balita. Sa ating matandang pananampalataya, maririnig natin si Father. Pakinggan natin ang ebanghelyo ni San Lucas sa kabanata. Kaya sinasabi yung ebanghelyo, ang ibig sabihin ng ebanghelyo ay gospel. At ang ibig sabihin ng gospel ay good news. Kaya pag ebanghelyo ibabahagi sa pulpito, dapat good news. Hindi ka magtuturo sa pulpito ng hindi good news. Hallelujah! Kaso may mga nangangaral na puro kahinaan ng tao, kasalanan ng tao, pagkukulang ng tao, kalikuan ng tao. Kaya napapakinggan ng mga tao doon sa pagsisimba nila, puro na lang yung kahinaan at hindi mabuting balita ng pag-ibig ng Panginoon. Kaya po sinisikap namin sa pulpitong ito na ang ibabahagi ay mabuting balita. The gospel. At isa lang po ang mabuting balita. At ang nag-iisang mabuting balita ay ang grasya ng Panginoon. It is the grace of God that saves us. Ang sabi po, it is the grace of God that saves us. Balik tayo at teacher, isang slide. The good news of the grace of God is the grace of God that saves us, sanctifies us, keeps us secure unto the end. So yan lang po ang nag-iisang mabuting balita. At sabi ni Apostle Paul, I am not ashamed of the gospel of Christ. Romans 1:16, hindi ko ikinahihiya ang ibahagi ang ebanghelyo ni Kristo. The gospel of Christ is the gospel of grace. The gospel of grace is the gospel of Christ. Sabi ni Apostle Paul, I am not ashamed of the gospel of Christ. Hindi ko ikinahihiya. I am not embarrassed. Kaya kahit saan ako magpunta, sinishare ko yung mabuting balita. Hindi ko ikinahihiya. Sapagkat ang mabuting balita lang na tinapos na ginawa ni Kristo, yan lang ang makapagbibigay ng kaligtasan. Yan lang ang makapagbabago ng buhay. Yan lang ang mabuting balita na nakapagpapagaling. Yan lang ang mabuting balita na nakapagbibigay ng panibagong pag-asa. Ang mabuti lang balita lang ng grasya ang nakapagbibigay sa atin ng katatagan para magpatuloy. Sabi niya, I am not ashamed of this good news about Christ. It is the power of God at work, saving everyone who believes. The Jew first,
then the Gentiles, mga Hudyo muna, pagkatapos tayong mga pagano. This good news tells us how God makes us right in His sight. This accomplished from start to finish by faith. As the scriptures say, it is through faith that a righteous person has life. So mga minamahal na mga kapatid, mga kaibigan, ang assignment na gagampanan namin, hallelujah, gagampanan nating lahat, ay ang ibahagi ang mabuting balita. At pakisabi nga sa iyong katabi, isa lang ang mabuting balita, ang kagandahang loob ng Diyos. Ang grasya ng Diyos. Huwag kayong maniwalang merong gospel of prosperity, merong gospel of healing, merong gospel of abundance, merong gospel of wealth, merong gospel of health. Ano po, hindi po yung gospel. Bahagi, intricate element ng gospel, pero hindi po yun ang gospel. Ang gospel po, grace lang po. The gospel of Christ is the gospel of grace. Kaya lang, bakit ayaw ng marami sa grace? Samantalang yan lang naman yung gospel. Yan lang yung ebanghelyo. Yan lang yung mabuting balita. Kung hindi grace, walang mabuting balita. Kung walang grasya, walang good news. Kaya may good news, may grace. Amen po? What makes the good news good news? The grace of God. Tapos ayaw ng marami, pinupulaan tayo. Yung grace ng Panginoon ang nagsabing pinatawad na, pag-usapan nga natin, ano ba nakapaloob dun sa grasya ng Panginoon? Anong mga mensaheng nakapaloob sa grasya ng Panginoon? Letter A, we are forgiven of all our sins. Tingnan natin. Kuya Ate Chelisa, tingnan natin yung mga intricate, essential, significant element ng grace. Tawag po dito, Ministry of Reconciliation. At yung Ministry of Reconciliation, the good news, ito po nakapaloob sa mensahe ng grasya. We are forgiven of all our sins for all time. Paano hindi magiging mabuting balita? Lahat ng kasalanan mo pinatawad na. Parang hindi kayo naniniwala. Lahat ng kasalanan natin, pinatawad na. Ng dugo ng Panginoong Hesus. Lahat ng kasalanan natin, tinubos na, binayaran na ng dugo ni Kristo. Hindi na siya mag-aalay muli ng kanyang dugo. Sapagkat isang beses lang siya naghandog ng kanyang katawan, ng kanyang buhay, ng kanyang dugo sa krus ng Kalbaryo, at sa isang beses na paghahandog, sapat, sufficient para sa lahat, at sufficient for all time. Kaya maniwala ka, pinatawad ka na ng Panginoon. Amen. Buti pa si Kevin, naniniwalang pinatawad na siya eh. Parang siya lang ang pumalakpak. Hallelujah. Parang si Kevin lang ang pumalakpak. Nang marinig niyang lahat ng kasalanan natin, pinatawad na. Totoo po, pinatawad na. Kaya kung magkasala ka, sabihin mo na lang, salamat Panginoon. Inaamin ko, nagkasala ako, pero salamat, pinatawad mo na ako. Hindi ka na magmamakaawa, napatawarin ka. Kasi yung inialay ng dugo, inihandog na buhay sa krus, hindi na uulitin. Hindi pa, pag nagkakasala ka, nag-aalay siya ng kanyang dugo. Kada magkakasala ka, mamamatay uli siya sa krus ng Kalbaryo. Hindi po. Isang beses lang siya namatay, isang beses lang siya nagbayad, isang beses lang siya nagpatawad, at ito'y sapat para sa inyong lahat at sapat para sa lahat ng panahon. Hindi niya na uulitin. Hindi pang nagkakasala ka, ulit-ulit, paulit-ulit kang paulit-ulit kang humihingi ng tawad, paulit-ulit ka naman gumagawa ng ginagawa mo.
Nakaluhod ka pa nga, Lord, patawarin mo ko. Pagtayo mo, ginawa mo na naman uli. Di ba? Bakit gano'n ang tao? Kasi akala natin, hindi pa pinatawad. Napatawad na po. Magpapasalamat ka na lang. At paniniwalaang napatawad ka na. At kapag alam mong pinatawad ka na, mapalad ka. Mapalad ang mga taong naniniwalang pinatawad na siya at mapalad ang mga taong naniniwalang hindi na siya pagbabayarin ng Panginoon. Mapalad ka kapag kaya mong maniwalang bayad ka na. Binayaran na niya. Amen. Pangalawang balita. Good news. You need to let them know that they are free from all the law. So hindi ka nasaklaw ng mga batas. Hallelujah, hindi ka nasaklaw. Pwede mo pa ring unawain, pero alam mo hindi na batas ang magtatali sa iyo para maging matuwid ka. Walang pinapapawa, walang salat, pinapapaging matuwid dahil lang sa pagsunod sa kautusan. No one can be justified by the law. Number 3. Hallelujah. Letter C. You need to let them know that they can call Father, God, our Father, because they have the spirit of sonship in them. So kaya nyo bang maniwalang anak na kayo ng Diyos? Kaya pag nagdadasal kayo, sinasabi nyo, Ama namin. Bakit ka magdadasal ng Ama namin kung hindi ka anak? So kung hindi ka naniniwalang anak ka, sasabihin mo siya, Uncle. At tatawagin mo siya, Uncle Jesus. Pero kung naniniwala kang anak ka, tatawagin mo siya, Our Father. Sino naniniwalang kayo'y mga anak ng Diyos? Amen! Kaya ang tawag natin sa Kanya, Our Father. Di ba good news yan? Amen? Good news po yan. Pang-apat, letter D. You need to let them know that they no longer have to fear punishment from God, but can be at peace, be at rest in the loving arms of our Father. Hallelujah. Hindi ka na matatakot na ikaw ay paparusahan. Ang sino mang nakipag-isa kay Kristo, ginawa siyang Panginoon at tagapagligtas, hindi na parurusahan. Kaya yung mga pangit na nangyayari sa buhay mo, hindi parusa ng Diyos yun. Parusa ng nanay mo yun. Parusa ng asawa mo yun. Parusa ng kapwa mo tao. Parusa ng mga mali mong pagpapasya. Pero ang Diyos, pinarurusahan ka sa mga pangit na pangyayari, hindi ang Diyos ang nagpaparusa. Sapagkat lahat ng parusa patungkol sa masamang gawa ng tao, pinasa ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo. Inakong lahat ni Kristo ang parusa na dapat ibayad sa kasalanan at kahinaan ng tao. Siya ang umako. Kaya nang mamatay si Jesus sa krus ng Kalbaryo, dala-dala niya ang lahat ng kaparusahan para sa sangkatauhan sa kasalanang ginawa, sa kasalanang ginagawa, at sa kasalanang gagawin pa. Lahat ng ito, pinasa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo at dahil doon, wala nang parusang naghihintay sa bawat isa sa inyo. Kung sasampalataya tayo sa Kanya. Pero may darating na panahon ng pagpaparusa, pagsapit ng takdang panahon. Sa mga taong hindi tatanggapin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. The only way to be punished in the coming days is to reject the Lord Jesus Christ. But for as long as you receive, you believe, you recognize Jesus is your Lord at ikaw ay na-born again, wala nang parusa. Dahil sinasabi, galing ni Kevin amen, nakikinig talaga Ay, yung mga nagsasabing itong lahat ng nangyayari sa Pilipinas, yung baha, lindol, bagyo, parusa daw ng Diyos.
Apo, yung lahat ng nangyayaring pangit na bagay sa mundo, parusa ng Diyos. Kaya may mga pastor na nagsasabing magtipon-tipon uli mga Pilipino. Tapos maniklohod uli, magbalik loob, magsisi uli sa Panginoon para alisin ng Diyos ang parusa sa bansang Pilipinas. Apo, maniwala kayo. Lahat ng nangyayari ay nakasulat na. Sa mga huling araw, lahat ng ito, hindi mo mapipigilang magaganap. Lahat ng itong pangit na pangyayari nagaganap dahil sa kasalanan ng ating mga ninuno. Ang ugat ng lahat ng kalamidad, ang ugat ng lahat ng mga trahedya ay kasalanan na ginawa ng ating mga ninuno. At nang dahil sa kasalanan, dumating ang bagyo, dumating ang lindol, dumating ang kalamidad, dumating ang trahedya, dumating ang drugs, dumating ang gambling, dumating ang lahat, pati flood control, dumating na lahat. Dahil sa kasalanan. At nasusulat, lahat ng yan ay magaganap. At ang nakasulat sa Biblia, lalala, lalakas. Kaya kung may lindol noon na 0.4 lang, magiging 5, magiging 6, magiging 7, magiging 8, magiging 9. Tapos, bukod sa lalakas, dadalas. Kaya ngayon, dati ang bagyo sa Pilipinas, bilang na bilang sa daliri. Ngayon, nauubos ang alpabeto ng Pilipinas. Laging inaabangan ang susunod na letra. Kasi dadalas ang lahat ng ito. Bakit? Pinarurusahan? Hindi po nakasulat. Mga palatandaan na magaganap ang huling araw. Kahit, maniwala kayo, ang tanging magagawa mo, magtiwala, tanggapin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Sapagkat sa Roma 8:1, ang sino mang nakipag-isa kay Kristo Jesus ay hindi na parurusahan. Hallelujah. Romans 8:1 po yun. Ang sino mang may Kristo sa puso, hindi na pinarurusahan. So you are no longer punished. Romans 8:1. Romans 8:1. Sabi sa Romans 8:1. Hindi kasama sa outline natin eh. So, andyan pa ba kayo? Amen? 9:59 na pala. Andyan pa naman kayo, no? Amen? Tuloy-tuloy lang tayo. Sandali na lang po ito. 7 na lang, 7. So, ang sabi po, ipaalam natin sa mga tao na your ministry of reconciliation is to let people know with assurance that they are forgiven, they are accepted, they are loved beyond measure. So bakit kailangan nating i-testify ang gospel of grace? Because the gospel of grace is the only good news. The only good news. Kaya may good news, may gospel of grace. Pangalawa, ang gospel of grace is the only truth of the gospel. The only truth of the gospel. Wala nang totoo kung hindi ang grasya ng Panginoon. Kaya ang grasya ng Panginoon ay grace and truth. Number 2, grace is the... Yan po. Sa Tagalog natin, Chelisa, gusto ko lang ipakita yung salitang parusa. Sa Tagalog, yan po. Pakibasa nga po natin tayong lahat. Kaya nga, hindi na hahatulan, maparusahan ang mga taong nakipag-isa na kay Kristo Jesus. So nakipag-isa ka na ba kay Kristo Jesus? O hindi ka na parurusahan. Amen. Hindi ka na parurusahan. Kung may mga pangit na pangyayaring nagaganap, hallelujah, bahagi ng kasalanan po na bunga ng mga pagkakasala ng lumang panahon. Pero hindi na ang Diyos ang may kagagawan.
Ang Diyos, ang meron na lang, mahal ka. Ang meron na lang ang Diyos, pag malasakitan ka. Ang meron na lang ang Diyos, pagpalaing ka. Ang meron na lang ang Diyos, gumawa ng mga himala sa buhay mo. At gumawa ng mabuti. Pero parusahan ka, wala na yan sa Panginoon. May sasapit na panahong mangyayari yan. So number 2, the gospel of grace is the only truth of the gospel. The only truth of the gospel is the gospel of grace. Number 3, the gospel of grace, kailangan nating i-testify because the gospel of grace genuinely changed people's lives. Ang gospel of grace lang po ang nagbibigay sa atin ng pagbabago. Number 4, bakit mahalagang magpatuloy tayong i-share ang gospel of grace? Kasi ang hirap intindihin. Kaya kailangan tuloy-tuloy na ituro. Panglima, kailangan nating ituro ang gospel of grace para sa susunod na mga henerasyon. Para meron tayong pagsasalinan ng susunod na henerasyon. So praise God, saka ko na lang ididiin. Next time na lang po. At siguro mahalaga na unawaan natin, kailangan natin huwag manahimik pag merong pagkakataon na maibahaging ang Diyos ay mabuti, mahal tayo ng Diyos, mapagpatawad ang Diyos, siya lang makapagbabago ng buhay, nasa Kanya lang ang ating lakas at pag-asa. Pag may pagkakataon, magbahagi tayo sa ating mga kapwa at magpatotoo, ang Diyos ay mabuti. Amen? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Manalangin po tayo. Ang naming Diyos, mabait at mabuti sa lahat, nagpapasalamat po kami sa pagkakataong kami po'y nakapagpahayag ng iyong mga salita. Dalangin ko na sa umagang ito, baunin namin ang paalala ng iyong mga pangako at salita. Ano man ang pangangailangan ng iyong mga anak, naririto po sila, lumalapit sa iyo upang itagubilin at ipagkatiwala ang lahat ng kanilang pangangailangan. Sino man sa aming kalagitnaan ng may sakit, dalangin ko, Panginoon, na pagkalooban mo sila ng kanilang minimithing himala ng kagalingan. Ipuin mo po ang kanilang katawang may karamdaman at padaluin mo po ang himala, kapangyarihan mo na magpagaling. Sino man sa amin na may problema sa panalalapi, dalangin kong sila'y iyong pagpalain ng masagana at pinagpalang buhay. Kung sila man ay may mga pagkakautang, alam kong mayroong kang kapangyarihan gumawa ng mga pagpapala, pamamaraan, para sila po'y makabangon sa kanilang mga pagkakautang. At isang araw ay maging malaya na pinagpapala. Kung member man sa amin mga may problema sa relasyon sa pamilya, di nagkakaunawaang relationship. Panginoon, wag mo pong payagang ang relasyong ito ang sumira, ang hindi pagkakaunawaan ang sumira ng isang masaya at maayos na relationship. Panginoon, pagharian mo ang bawat pamilya. Pagharian mo ang bawat relasyon. Pagpapatawad, pag-unawa, pagmamalasakit. Panginoon, wag mong payagang ang tukso, kahinaan, kasalanan, ang siyang gumiba sa maayos na relasyon ng tahanan. Ingatan mo po at pagpalain ang bawat pamilya. Ano man po ang pangangailangang personal ng iyong mga anak, kayang-kaya mo itong katagpuin. Sa umaga pong ito, bago po kami manalangin sa pagkakaloob, kung meron man sa kalagitnang hindi pa lubusang tinatanggap si Jesus upang maging Panginoon at sarili nilang tagapagligtas, makatiyak na hindi na parurusahan, sa halip ay pagpapalain. Makatiyak na pinapatawarin at pinatawad na. Panginoon, tulungan mo po ang bawat isa. Kung meron man po sa kalagitnaan, hindi mo pa binubuksan ang iyong puso't, hindi mo pa nasubukang gawing Panginoon,
si Kristo ng iyong spirito, kaluluwa at katawan, sabihin mo, Panginoong Yesus, binubuksan ko ang aking puso. Malugod kitang inaanyayahan, maging aking Panginoon at aking personal na manunubos. Nagpapasalamat ako, Panginoong Yesus, ikaw ay nag-alay ng iyong buhay, namatay sa krus ng Kalbaryo, inilibing na buhay na magmuli, upang bigyan kami ng buhay na walang hanggan, buhay na pinagpala, at buhay na babaguhin, magiging isang bagong nilalang. Salamat po, katagpuin mo po ang aking mga panalangin. Sa pangalan mo, Jesus. Amen. Manalangin po tayo para sa ating pagkakaloob. Lord, i-bless mo po ang panahon ng aming pagkakaloob. Magbibigay kami bilang tanda ng aming pagpapasalamat at magbibigay kami hindi para pagpalain, kung hindi magbibigay bilang pasasalamat na pinagpala mo na kami. Kikilalanin ka naming ikaw lang ang pinagmumulan ng lahat ng meron kaming mga pagpapala. Salamat po sa iyong ginawa sa amin. Sa ngalan mo, Jesus. Amen and amen. Amen. Meron pong isang talata sa Biblia na ganito ang sinasabi. Sa inyo pong lahat, maraming salamat po. Maraming salamat po. Sabi po sa 1 Timothy 5:17-18, last Sunday po ng Pastor's Appreciation Month, ngayon pong araw, last Sunday po. This month of October has been dedicated to appreciate yung mga pastors, mga ministers. Kaya ang tawag po namin sa month of October ay Pastor's Appreciation Month. Meron pong isang talata na mababasa po tayo sa 1 Timothy 5:17-18. Ganito po ang nasusulat. Let the elders who rule well be counted worthy of double honor. Let the elders who rule well be counted worthy of double honor. Especially those who labor in the word and in doctrine. So yan po yung sa 5:17 na tagubili ni Apostol Pablo sa ating mga mananampalataya na parangalan, igalang yung mga lingkod ng Panginoon, lalo na kung sila ay buong sipag at buong sigasig na gumaganap ng kanilang tungkulin. So, alalahanin natin yung double honor. Pagbabasahin natin sa Good News Translation, ang ibig sabihin po ng double honor, the elders who do good work as leaders should be considered worthy of receiving double pay. So, hindi po ako may sabi niyan si Apostle Paul. Na ito po'y hindi kami nag-i-impose po nito. Unethical po na magpapasan kami sa inyo ng mga tungkulin na kami ang makikinabang. Tapos, hindi ito self-serving. Gusto ko lang pong isama natin sa ating moral responsibility na yung mga lingkod ng Panginoon ay ipapanalangin. Kung meron kayong pagkakataong i-bless nyo sila. But not to impose. Lalo na sa The Life Giver Church, ayaw naming magpapanagot at magbigay sa inyo ng pananagutan. Sinishare namin ito sapagkat ito po ay bahagi ng pag-aalaala at paggalang sa mga ministers. So dito po sa Good News Translation, double pay. Pagbabasahin natin sa Amplified Translation, ito po ang sinasabi. Let the elders who perform the duties of their office well be considered doubly worthy of honor, at sa Amplified Translation, financial support. So kung may mga pagkakataon
na tayo po'y binibless, i-bless po natin yung mga man of, not to us. Kung hindi kapag meron kayong kikilalang mga pastor, ipag-pray po nyo sila, kung pagpapala sila sa inyo, i-bless nyo po sila. Pero kami, hindi namin ipapataw yan na gawin nyo sa amin. Hallelujah. Hindi, tayo pong lahat ay may pananagutan. Pantay-pantay lang po tayo. Maganda po sa message translation. Alam ko matutuwa si Pastor Hill dito. Sabi niya, give a bonus to leaders who do good job. So, meron sinasabi diyan, who do good job. So, pag hindi gumagawa ng good job, hindi bonus. So, sabi po, who do a good job. At salamat sa Panginoon, pagbabasahin po natin sa Tagalog yung 1 Timothy 5, 1 Thessalonians 5:12. 1 Thessalonians 5:12. Last na talata na lang po. Mga kapatid, pinapakiusap namin na igalang ninyo ang mga nagpapakahirap sa pamamahala at pagtuturo sa inyo alang-alang sa Panginoon. Maganda, no? Hinihiling namin sa inyo, mga kapatid, kasama kami dyan. Kasama kami dyan na dapat gumalang sa mga lingkod ng Panginoon. So equal lang po tayo at magkaroon ng mutual respect with one another. If we respect you, you respect us. If you respect us, we respect one another. Let it be mutual. Para po maging malusog, maging masagana, at pinagpala ang pamilya ng Diyos. Amen po, palakpakan natin ang ating Panginoon. So magpapaalam po ako, lilipad po ako bukas at magkita-kita po tayo sa next month. Hallelujah. Ulitin ko po, i-ordain na po natin si Pastor Eddie para po officially ay buksan na yung gawain po natin sa Phoenix, Arizona at saka po sa Los Angeles. Tumayo po tayong lahat. Pagpalain po natin ang ating mga katabi, mag-declare po tayo ng pagpapala. Sige po, kamayan po natin, kumayayaka po natin. Mag-declare po tayo ng blessing sa isa't isa. I love you with the love of the Lord. May the Lord bless you. May the Lord continually shower you with good things. Amen. Hallelujah. Sumayin niyo pong lahat ang masaganang biyaya ng Diyos Anak. Sumaatin pong lahat ang pag-ibig ng Diyos na walang kondisyon. At sumaatin po ang patnubay, ang karunungan at kapangyarihan ng Santong Espiritu. May the good Lord continually bless you. May the good Lord continually watch over you, keep and protect you always. May He be gracious to all of us. May the God of all grace who has called you, after you have suffered for a little while, may the God of all grace strengthens you. May the God of all grace establish you. The God of all grace restores everything the devil had stolen from you, and may He confirms and complete you. Mahal na mahal kayo ng ating Diyos Ama sa pamamagitan ng tinapos na gawa ng Diyos Anak. Amen? Tanggapin po natin, sabihin po natin, blessings receive, overwhelming grace receive, best life receive. In Jesus' name, everyone said, Amen. Yakapin po natin ang isa't isa. Sabihin po natin, I love you with the love of the Lord.